Naging sunod-sunod ang mga pangharas ng China Coast Guard sa mga tropa ng Pilipino, lalong-lalo na sa mga barko ng Philippine Coast Guard na nagbabantay sa mga ekstruktura nito na matatagpuan sa West Philippine Sea, maging ang mga barko ng Pilipinas na nagatid at gumagawa ng mga resupply mission sa nasabing mga isla ay hindi rin nakaligtas sa mga pangharas na ito ng mga Chino at dumating pa sa punto na harap-harapang binabangga nito at pinabomba ng water cannon ang kawawang mga barko at crew ng Philippine Coast Guard. Hindi mawari na merong hindi magandang nangyayari sa pamunuan ng Task Force for the West Philippine Sea. Ito'y ilan na rin sa mga naging komento ng mga nakararaming defense analyst sa buong mundo. Sa kabila ng ginigiit pa rin ng Pilipinas na daan ito sa diplomasya at pagpapay lamang ng mga diplomatic protest laban sa mga ginagawang pambubuli at pangaras ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Kabilang na rin dito ang mga ginagawang pang-aakyat at pagkukuha ng mga tropa ng China sa mga nahuhuling mga labang dagat ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Nayagan na ginagawa nito sa kanila sa kabila ng magpipigil ng gobyerno ng Pilipinas na huwag itong ipaalam sa mga media, alang-alang sa kredibilidad di umano ng ating sandataang Pilipinas na hindi maging kahiya-hiya sa mundo ng defense industry. At paulit-ulit na lang dahil binangga at pinaputukan na naman kahapon ng mga barko ng China Coast Guard ng water cannon ang barko ng BFAR na BRP Dato Sanday malapit sa Escuda Shoal. Si BRP Dato Sanday ay isang barko na pinamamahalaan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na patungo sa Escuda Shoal para sa isang humanitarian mission na muling magsusupply sa mga mangingisdang Pilipino para sa pagbibigay ng mga diesel, pagkain at mga medical supply. Sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea or NTF-WPS na nakasagupa ni BRP Dato Sanday ang mga agresibo at mapanganib na maniobra mula sa 7 Chinese maritime vessels sa pagitan ng Hasasa at Escuda Shoals. Ang People's Liberation Army Navy ship na may hull number 626 at marami pang barko ng CCG ay pinunterya si BRP Dato Sanday sa pagtatangkang ugubin at harangin ang humanitarian mission. Nasira ang makina ni Dato Sanday matapos ang mga sasakyang pandagat ng CCG ay gumawa ng malapit na pamakanib ng mga maniobra kabilang ang pagrampa, pagbubusina ng malakas at pagbobomba ng mga water cannon. Pilit ng insidente ang maagang pagwawakas ng humanitarian mission at hindi naging matagumpay ang nasabing barko ng BFAR sa mission na ito. Ang naging opisyal na payag ng National Task Force for the West Philippine Sea, this unprofessional, aggressive, and illegal action pose serious risk to the safety of the Filipino crew and the fishermen they were meant to serve. Despite these provocative maneuvers, the crew aboard the BFAR vessel maintains high morale and remains safe and unharmed. Claims suggesting that our personnel fell overboard and were subsequently rescued by the Chinese Coast Guard are completely unfounded. This fake news, land-based information serves as a clear illustration of the PRC, People's Republic of China's willingness to distort the truth and engage in disinformation to bolster its public image. Sakay ng mga mamamahayag ang BRP Dato Sanday nang bumangga ang barko ng China na 21551 at na water cannon ang barko ng BFAR. Isa pang barko ng CCG ang nagbomba ng water cannon nito laban sa BRP Dato Sanday. 5 CCG vessels ang nakapalibot sa barko ng BFAR simula alas 10 ng umaga ng kahapon. Ang Hasasa o Half Moon Shoal ay matatagpuan humigit kumulang 60 nautical miles mula sa Rizal sa Palawan, habang ang Escuda o Sibena Shoal ay humigit kumulang 110 nautical miles ang layo, parehong nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nananawagan ang gobyerno ng Pilipinas sa People's Republic of China na itigil ang mga papanuksong aksyon na ito na sumisira sa kapayapaan at seguridad ng rehiyon. Nananatiling matatag ang Pilipinas sa panggigiit ng makarapatan nito alinsunod sa United Nations Conventions of the Law of the Sea or UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na pananatili nito ang deployment ng pwersa sa West Philippine Sea. Sinabi ng Deputy Chief of Staff ng AFP na si Lieutenant General Charlton St. Gaelan na patuloy na ginigiit ng Pilipinas ang mga karapatan nito sa harap ng patuloy na pakikipaglaban ng Beijing.
naghain ng diplomatikong protesta ang Pilipinas laban sa China dahil sa mapanganib sa maniobra at pagpapaputok ng flare ng Air Force nito habang nagsasagawa ng routine maritime patrol ang Philippine Air Force sa Panatag Shoal noong August 8. Noong August 22, muling nagdungsad ang China ng mga flare mula sa base militar nito sa Samora Reef sa panahon ng pagpapatrolya ng BFAR kasama ang Philippine Coast Guard laban sa mga poachers sa Kalayaan Island Group. Ang BFAR aircraft, isang Cessna 208B Grand Caravan, ay nagsasagawa ng isang regular na maritime domain awareness flight nang mag-deploy ang China ng mga flare mula sa Samora Reef na nasa loob ng territorial sea ng Pag-asa Island. Ang insidente noong August 22 ay ang pangatlong beses na hinaras ng China ang mga sasakyang pangimpapawid ng sibilyan at militar ng Pilipinas sa loob ng 15 days. Nabigyan katwiran ng CCG ang mga aksyon nito. Sinabing gumawa ito ng mga hakbang sa pagkontrol pagkatapos pumasok si BRP Dato Sanday sa shoal. Sabi ng kanilang state media na CCTV China, the Philippine vessels 3002 illegally intruded into the waters near Xianbin Reef in the Nansha Islands without permission from the Chinese government. The vessels then continued to dangerously approach a Chinese Coast Guard, conducting normal operations that the Coast Guard had taken control measures against the Philippine vessel in accordance with the law and regulations. At maging ang mga tropa ng China na nakadeploy sa West Philippine Sea ay immune na rin sa pagkawalang kibo ng mga tropang Pilipino sa kanilang pangaharas. Sa isang interview sa isang mataas na opisyal ng People's Liberation Army Navy ng China na si Admiral Dong John, pinagtatawanan lamang nito ang mga akusa ng Pilipinas laban sa pangimasok ng China sa mga inaangkin nitong mga isla sa South China Sea. At ayon sa kanya, firm ang desisyon ng China na kukunin nila ang lahat ng kanilang mga pag-aari sa nasabing contested area sa gabay na rin ng kanilang pinaiiral na batas sa pamamagitan ng kanilang 10-dash line. Minaliit nito ang kakayanan ng Pilipinas na harapin ang China sa lahat ng aspetong militar, mapakarigatan man ito o sa himpapawid. Tinawanan lamang nito ang mga tanong ng media sa kanya kung sakaling gaganti ang Pilipinas sa mga ginagawa nito ng kanyang mga tropa sa mga barko at crew ng Philippine Coast Guard. At ayon sa kanya, matagal nang alam ng hukbong sandatahan ng China ang kahinaan ng Pilipinas. Ito'y dahil sa pagkakawatak-watak ng mga Pilipino pagdating sa sentimento ng mga ito sa South China Sea. Ayon kay Admiral Dong, marami pa rin sa mga Pilipino ang naniniwala na ang China ang may karapatan ng mga siwa sa buong South China Sea. At sa katunayan, karamihan pa sa mga Pilipino ay pabor na kunin ng China ang mga isla nito sa Pilipinas. Dumating pa sa puntong tinawag pa niyang mga inutil at duwag ang mga namumuno sa gobyerno ng Pilipinas dahil mismong ang mga ito ay hindi kayang pag-isahin ang mga Pilipino na ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa South China Sea. Kaya ito na ang tamang pagkakataon para sa China para maibalik sa kanila ang lahat ng mga pag-aaring isla nito sa loob ng kanilang 10-dash line dahil sa walang matatag na paninindigan ang gobyerno ng Pilipinas sa ipinaglalaban nito sa South China Sea. Maraming salamat. Ito lang munang ating update for today.